Okay, maganda yung pag-uusapan natin, Miss Jackie, ha? Ma'am, ano yung mga pangunahing nagiging dahilan? Bakit natatagalan ang ilang mga international parcels? I'm sure yung mga mahal sa buhay ng mga OFWs natin, ako, gusto ko yung topic na yan. Ako, victim ako niyan. Yes, ma'am. Go ahead, please. Thank you po. Sige po. Sige, para po sa kaalaman po ng lahat, ang mga international parcels po ay mga pakete po, mga parcels po na nanggagaling po sa ibang bansa. Ito po ay dumadaan sa Bureau of Customs para po sa examination at assessment. So ginagawa po nila 'to para tiyakin po na ito po ay sumusunod sa mga existing laws and regulations, at pangalawa po para po i-assess po at makapag-collect po ng duties and taxes. So may mga instances po tulad po ng sinabi niyo na medyo tumatagal po ang mga parsela. Yan po ay dahil kinakailangan pa po ng mga additional na documents po ng customs para po sila ay makapag properly assess po ng tamang duties and taxes po na ipapataw sa particular na parsela. Ang ganda ng sagot, Miss Jackie. Okay. Dumadaan sa Bureau of Customs. Anong reason bakit kailangan dumaan sa Bureau of Customs ang mga parcels na nanggagaling sa ibang bansa para ma-assess? Ma-assess kung tama yung binabayarang mga duties and taxes. Properly assess. Kaya kailangan dumaan sa Bureau of Customs. Sige po, Miss Jackie. Thank you, Ma'am Sen. Oh, Yes. Ma'am Zenny, ano po yung mga hakbang na ginagawa po ng PhilPost upang mapabilis po ang proseso, yung pagproproseso, yung paghahatid, itong mga international na mga parsela? Kami po sa PhilPost actually po, pinaigting po namin yung customer information or customer information campaign po. So, through our social media din po, naglalabas po kami ng advisory regarding po sa mga kailangan po na i-comply din po ng ating mga ng public when it comes po dun sa mga pagpapadala ng mga parsela. At pinapabilis din po natin yung pagbigay sa mga addressee po ng letter notice. Kasi po, nabanggit ko po kanina na kailangan pong i-assess ng customs yung mga parsela kung may corresponding duties or taxes po. Kung meron pong, minsan po kasi nangyayari po, kaya po nagiging reason po ng delay is because meron pa pong mga kailangan na additional document ang custom. Halimbawa po, gusto po nilang makita yung actual invoice po ng pinadala para kasi yun po ang pagbabasihan nila ng tamang tax po na i-compute for that particular parcel. So, ang ginagawa po natin sa PhilPost po, kapag may mga ganun pong instances na may mga additional documents po na kailangan i-provide po ang addressee, dinideliver po natin kaagad po ang ating mga letter notice, or nag-i-email po tayo sa mga addressees just to inform them po na kailangan po mag-submit kayo sa customs ng ganitong mga documents para po ma-process ng mabilisan po ang inyong mga parcels na kasalukuyan ay nasa customs for examination and assessment. Bukod po dito, ang PhilPost naman po ay patuloy po na nag-i-improve po ng ating ng serbisyo. So we're actually po, in fact po, we have through the aid po of the UPU Quality of Service Fund, kami po ay nakapag-procure at mag-install po ng flat sorting machine. Ito po, we are hoping that this could speed up po yung processing po ng ating mga parsela. Bukod po dito, meron din po tayo nakalinya ng mga refleeting program. Nag-augment po tayo ng ating fleet para po matugunan po ang requirement po ng ating mga delivery offices in terms po of transporting po yung ating mga mails. Bukod po dito, meron din po tayong consistently naman din po kami sa operations. We are reviewing din po yung ating mail routes po, yung ating network po, para tinitingnan po natin ano po ba yung mga means para mas mapabilis po ang pag-transport po ng ating mga parcels or even mga letters po from one point to another po.
Okay. Ms. Jackie, Ma'am Senny a while ago made mention about the actual invoice. Baka kailangan pa ng actual invoice, mga kasambahay. Gusto natin maklaro ito dahil kung ang isang tao naman ay sanay na magpadala, ano po, dapat masanay na rin siya na pagka siya ay magpapadala, dapat ilakip niya na o kaya i-ready na niya yung mga actual invoice para at least walang delay. As we go on with our discussion, mayroon tayong mga sad story dyan, Ma'am Sen. Siguro a little later, I will be raising this question before we end our conversation, our discussion. But let me ask you this question. Ano po yung dapat gawin ng mga customer upang maiwasan ang delay sa kanilang mga padala? Again, doon sa mga first questions natin na discuss na ito. But literally, ano yung ibig sabihin nito, ma'am? Para hindi talaga ma-delay yung kanilang pagpapadala. Siguro maganda po is i-discuss ko po ano po ba yung proseso ng pagpapadala po ng parcel. Siguro Very good. una po, pupunta tayo sa pinakamalapit natin na post office. Ipe-present po natin yung ating item o yung parcel na gusto po nating ihulog para ang ating ang postal teller po ng PhilPost ma-determine naman po niya kung ito po ba ay pwede pong ihulog kasi meron din po tayong mga prohibited, mga restricted na items. Once na ma-determine po ito po ay titimbangin at bibigyan po ng tamang postage. Ngayon po, kung parcel po, yun po, nabanggit nyo kanina yung nagiging cost ng delay. Kasi po, pag mga parcels po, nire-require po ang ating mga, especially going abroad po, or baliktad din po, yung mga parating din po dito, nire-require po, standard po yan, na mag-fill up po ang, gusto magpadala ng CN23 and, CP7072. Ito po, nakalagay po dito yung mga importanteng information tulad ng pangalan po na nagpadala, pangalan na padadalahan, address po, yung kompleto at tamang address, ano po yung ipapadala sa ibang bansa, at ang pinaka-importante po yung value, yung declared value. Kasi ito po yung value po kasi ang nagiging basihan ng customs para po sa assessment nila ng fees and taxes. Ang nangyari po, kaya isa din po nagiging cost ng delay, although meron naman po declared na value po ang naginawa ang ating mailer, ang nangyari po minsan kasi sila in under declared or in under value nila po yung pinapadala nila. So ang nangyayari po pagdating sa pagtitignan ng customs, makikita po nila na parang hindi naman ito yung tamang value ng item na hinulog, kaya po sila nagre-require sometimes po ng invoice. So, maganda na rin po siguro pag ganyan, na ilakip na po nila yung invoice or proof of purchase na maiuhulog nila para pagdating po sa customs, kung kailangan po nilang i-verify po ito, readily available na po. Kasi otherwise po, as I mentioned earlier, mag-letter notice po sila at i-require pa rin po yung addressee or yung na i-present po yung proof of purchase para maging basihan ng customs sa pag-calculate or pag-compute po nila ng duties and taxes. Okay, Ms. Jackie, short lang po ito. How about kung walang post office? Let's say, for example, yung nanggagaling sa abroad. Dito sa Pilipinas, we have the post office. Ma'am Sen, abroad, anong klase? Anong substitute ng post office? In the absence of post office, saan po pwede magpunta yung ating mga kababayan abroad, especially yung mga overseas Filipino workers para magpadala? Ang PhilPost po kasi, lahat po na tinatanggap po ng PhilPost, dumadaan po sa mga postal administrations po. Yung members po ng Universal Postal Union, yung mga, we have 192 members po. So may mga postal administration, kumbaga may counterpart po tayo na post office po sa mga iba't ibang bansa. Pag dun po nila hinulog, automatic po papasok po yan sa PhilPost. Maraming salamat po dito sa information na ito. Ms. Jackie, thank you very much, Ma'am Sen. Yes po. Kanina nabanggit niyo po, no, Ma'am Zenny, yung invoice po ng nabili. Kung hindi naman po nabili, ito po ay yung mga damit niyo po na gusto niyong ibahagi sa mga kapamilya niyo. Paano po? Wala pong invoice? Kailangan lang po natin, ma'am, na Ms. Jackie, na i-declare po natin doon sa sinasabi ko po na form, yung CN23 and CP72. Kailangan po na i-declare lang po na ano siya. Declared po as used clothing or used mga items, used materials po. Sorry, items or clothing.
Okay So, po, thank you. sorry, gusto ko Ito po naman, i-emphasize yung ah, proper declaration po nung item ay uhuhulog kasi okay. very crucial po siya para sa assessment ng customs at saka para mapabilis din po yung pagpaprocess nila and pag-release po sa PhilPost for delivery.